Ako po si Alin Kapuyan, number 15, aplikante sa Senado. Ako ay dating opisyal sa militar for 30 years, naging kabinete ng dating Pangulong Duterte, as Presidential Advisor for Indigenous Peoples Concern, as Executive Director of the National Task Force LCAC, and Chairperson of the National Commission on Indigenous Peoples. Sa puntong ito po, Sir, ilahad po natin ang ating plataforma para po maintindihan ng mga nanonood sa atin ngayon kung what you're really about, Sir. Okay, I have a story to tell. I worked with government for almost 40 years. At dahil dito, pakiramdam ko ay kailangan marinig ang boses ng taong bayan. Ang dami ng pinag-usapan except yung talagang damdamin ng taong bayan. At the end of the day, what I brought forward is social justice. Ito ang pinakapuso at buod ng 1987 Constitution. Sabi nga ni Commissioner Quezon hindi nagawa ng mga nakaraang mga presidente na tunay na isulong ang social justice. Dahil dito, sinulan ko to sa isang agenda. Una, dapat ang ating three branches of government, though there is separation of powers, kailangan nakatutok sila sa pangitain at pangarap ng ating bayan. Kasi hindi bang pwede na kanya-kanyang diskarte ang ating three branches of government. So, ang nakita ko rito, dahil 5 years ako sa LCAC is, meron tayong Ambition 2040. Yan ay pangitain ng ating bansa. Saan tayo patungo? At dito nakabase rin ang bawat mandato ng agency na dapat magkaroon ng katuparan. At dito rin papasok yung ating compliance to our Constitution. So isa itong pangarap na nakasinto sa taong bayan. Itong pangitain na ito ng Ambition 2040, may kapartner siya, National Security Policy, National Security Plan, or ultimately the National Security Strategy. Siya ang nagbibigay ng mukha paano natin maging mapayapa ang ating bansa. Ano ang relationship natin sa ibang bansa, ano ang problema natin sa cybercrime, yung ating sovereignty, yung ating sitwasyon sa mga sektor. So, synchronize siya, harmonize siya. Para sa akin sa ngayon, for the last 6 years in government, or 7 years, wala akong nakitang dokumento na pwedeng tingnan ng ating mga lingkod bayan. So para sa akin, dapat mayroong batas na yung three branches of government magkaroon ng synergy o interoperability. Meron tayong nakikita yung nagsuusap ang legislative at saka executive tungkol sa ekonomiya. Pero para sa akin, bakit hindi pag-usapan ng three branches? Ano ang ating roadmap sa loob ng isang tunnel? They have check and balance, but they have to connive. You're not there in government to just do your job. You're there in government to follow what is you are supposed to do. So kung ito ay naging isang batas, of course, rin preliminaries, mag-uusap yung three branches. Magawan to ng batas, guided lahat. Guided lahat na kahit kami nandito, maglingkod ba, ito ang ating roadmap. And can you just imagine, from the national level hanggang barangay, ramdam mo yung pangarap na yan. Medyo happy tayo. We are comforted. Kahit may away sila, ba't nasa loob sila ng ring? Hindi yung nag-away sila sa labas pa ng ring. Ang ating interest nasa loob ng ring. That's why my second agenda is yung social justice ay dapat maging malalim. Walang batas to. Yung una, walang batas. I have checked it. Yung pangalawa, walang batas. Na dapat ang judiciary, ang legislative, maglabas yan ng mga batas na maput forward ang interest ng mamamayan. Magsasaka, manggagawa, informal settlers, urban poor, rural poor, mangingisda, fisher folks, lahat yan. Kabataan, estudyante, guro, special sector, nakakulong, OFW, mass media, kayo. Meron din kayong agenda bilang Pilipino. So dapat lahat ito ay makita. So pag ginawa niya ng isang framework, mayroong kaganda yung tinatawag na proseso. Ibig sabihin, guided ang legislative members na dapat ang isulong, tingnan ang mga programa para sa taong bayan. Now, importante rito, meron tayong National Research Institute or National Research Center. Ibig sabihin, ang isang politiko naglalabas ng batas, dapat may check niyan. Sabihin ng National Research Center, tama ang mga facts at kumpleto. Hindi pwedeng tama pero kulang. So, ang magbibigay niya na data o mag-certify is yung ating i-authorize na National Research Center na composed ng yung ating national statistics para kumpleto datos. Kasi marami tayong batas, pagdating sa unahan, hindi nailagay kasi pwede sa simula, ito ang premise. Pagdating sa unahan, wala pala yun. So, hindi na-implement. So, dapat very deliberate tayo at very laser focus. So, yun ang unang check, National Research Center for Data Management. Pagdating sa unahan, yun ang final check. Ito bang batas na to ay hindi ba to magbigay ng problema o kabutihan sa sektor na to? Itatanong lahat yan. Kasi kung
apektado nito ang sektor ng mga mahihirap o mga rural poor, anong adjustment ang pwedeng gawin natin para hindi na masyadong apektado? Pag lumusot na yan, at yan ang magiging giya, ganun din sa executive branch. Katulad ng judiciary, sabi nga, those who have less in life should have more in the law. Pero punta ka sa kulungan, puro mahirap ang nakukulong. Problema yan. We have to find out. We have to be sensitive na bakit ganun palagi ang nangyayari. Ano ang pwedeng natin gawin? So, ang executive, in performance of their duty, katulad na ako na sa NTPLCAC, synchronize lahat from top to bottom. Wala nang angas, wala nang masyadong bureaucratic means. Mabilis ang serbisyo. So, dapat may ganung klaseng kultura makreate sa 3 branches of government. So, yan ang pangalawang batas. Ulitin ko, una, yung synchronization ng 3 branches, then social justice. Ang pangatlo is, specific na. Ano ang batas para sa katutubo? Yes, ang katutubo may batas. Republic Act 8371, ako ang chairperson for 4 years. Pero ang ginawa ngayon, may ilalabas na House Bill na pahinain ang Republic Act. Imagine, this year, tinanggalan siya ng 400 million. Ang ibig sabihin ng 400 million, in CIP, sit down. You don't have to do anything kasi wala kayong pambili ng ballpen, wala kayong papel, wala kayong pantawag, wala kayong pantransport, pero may sweldo kayo. Anong klaseng budget la? Yan. Para bang ginasusan mo pa tapos wala silang gagawin. So, tingin ko, ganun din sa ibang ahensya, ibang sektor. Bakit? Yung katutubo ay the first Filipinos, tapos ganun ang ating pagtrato sa kanila. I can just imagine kung silipin kaya natin ang ibang pang mga sektor. Nabanggit kayo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa isang video na nagko-confirm tungkol sa di umano'y death threats na natatanggap niya. Saan po ba galing yung mga death threats na yon? Ano po ito? At paano nyo ito nakumpirma? Bilang seasoned intelligence officer, alam ko ang pwede kong gawin. Nagsuri ako, nag-observe, may kinausap ako. Let's talk about some issues and controversies na nadadawit po kayo. Una na po dyan, nabanggit kayo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa isang video na nagko-confirm tungkol sa di umano'y death threats na natatanggap niya. Saan po ba galing yung mga death threats na yon? Ano po ito? At paano nyo ito nakumpirma? Una, hindi ko pwede sabihin sinong source ko kasi kawawa naman yung tao nagsabi sa akin. I had a chance to visit Baguio at bilang comrade in arms, bilang PME graduates at idolo ko siya sa kanyang advokasya, dumaan ako sa kanyang opisina at ramdam ko ang kanyang passion, pagmamahal sa bayan at kalungkutan. May marami pa siyang sinabi tungkol sa anomalya sa pera na talagang laganap na nangyayari na hindi maganda. At na-mention niya yung kanyang security sa buhay. So nakiusap siya sa akin. So bilang seasoned intelligence officer, alam ko ang pwede kong gawin. So nagsuri ako, nag-observe, may kinausap ako. At sa awa ng Panginoong Diyos, may nagsabi sa akin na isang tao. Hindi ko sabihin ang detalye, pero pwede kong sabihin na siya na dapat ang inutasan na mag-implement. Pero nakiusap siya na irigalo na lang sa kanya. So sa akin, napakabigat yun. In fact, I even have to say this. Sabi ko nga, ba't kaya si Sir sinabi na sa media, sinabi pa ang pangalan ko. Pero dinaanan ko kasi yan. Marami rin yung nagtangka sa buhay ko. In fact, nung ako nasa NTPLCAC, ako'y tinangkaan na akyatin sa aking opisina, January 1 of 2023. Sunday pa yon. So sa akin, may basihan ako, may basihan siya. Na sana nitong, naitanong nyo rin lang, baka pwedeng hindi na ituloy. Kasi sayang ang isang magalong na nagmamahal sa ating bayan, he goes out of his way para maglingkod at maging inspirasyon, lalo sa mga kabataan. Kasi ngayon ang mga kabataan, patahimik-tahimik lang yan, pero tinitingnan tayo para isang bahay pag ang magulang ay hindi maayos. Nagre-rebelde ang mga kabataan. Yung kanilang idealism na bakante, malagyan ng mga masasamang pangyayari at passion nila mapunta sa lisnada. Check na, sangkot po lang kayo dati sa isang issue sa Bureau of Customs. I think ito yung smuggling issue, no, na supposedly daw, kayo daw si Big Brother. So ano po yung nangyari po dito sa issue na ito? Ako naman talaga, ibig na natawag na Big Brother ever since. At sura ko pa lang. Yan ay nagkaroon ng Senate investigation. Napakasimple ng ginawa ko dyan. Napakita ko ng 3 piraso na papel na gumawa ako ng report sa incident na yan. Mayroong 5-page report ang Bureau Department of Finance na sinabit sa Kongreso. Pinakita ko. Most of my reports nasa loob ng 5-page report. May mga kulay pa yan. Hindi ko pa alam that time even nga na kung saan hahantong. Ibig sabihin, meron bang magre-report
ng isang insidente nang dahil lang sa mag-report ka tapos involved ka. So, malayo yon. It has a lot of story to tell, pero it's worth mentioning bakit siya nabuhay ngayon. Kasi si Senator Trillanes, yun na naman kanyang binibit-bit na issue sa Kongreso. Eh, sino ba si Senator Trillanes? Ako nga mismo, inalagaan ko yan sa kulungan. Parang kapatid ko yan. Pero I don't have to talk about him. Pero para makita natin ang roadmap, ano bang involvement yan ni Senator Trillanes? Una-una, galit siya sa mga Duterte dahil hindi siya pinagbigyan na sinama noon. Sino ba nag-file sa ICC case? Nangunguna, siya. Sino ba ang kasama ng ICC na umiikot sa Pilipinas mula pa noong 2022 hanggang hinuli si Presidente? Siya. Siyang pumunta sa PNP, kumuha ng security ng lupa. Ang daming sekreto na hindi alam ng bayan. Malaking kasinungalingan ang nangyari sa bayan. Pero si Trillanes ang laki ng involvement. Kaya tinanong siya ni Congressman, yung isang congressman sa Quadcom na, ikaw ba ay may connection sa ICC? Ikaw ba ay nakapag-usap sa kanila? Yung paglabas niya ni, yung isang nakakulong na, bakit siya nilabas? Ako kinausap mismo na, sir, kausapin mo yung nakakulong, ituro si Pulong Duterte para ikaw ay malibre. Anong klaseng proseso ito? Magtuturo ka na ibang tao para ilibre ang sarili mo. Eh, wala ka namang kasalanan. Ba't ka magtuturo? At saka hindi tama na magtuturo na ibang tao. So, para sa akin, kasama to sa pinapairal at pinapakita na hindi tamang gawa. At marami tayong nakikita na hemplo, hindi lang yan. So, para sa akin, the truth will never lie. So at finally, sir, bakit kayo dapat iboto ng Pilipino? Yes, dapat akong pagkatiwalaan, dapat akong iboto kasi bit-bit ko ang damdamin ng taong bayan. May 30 years experience in the armed forces and 6 years, 7 years in government brought me to realize that the Filipino people has the sovereign will and power. From God silang kasunod. At di-ratify the Constitution. Ang agenda ng Constitution ay ating taong bayan. Pero ang nangyayari ngayon, lahat na agenda ay naglabasan na. All kinds of political agenda naglabasan, except the agenda of the Filipino people. So yun po ang aking dahilan. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ayos naman, kasi yung unang tanong sa akin, pareho, may nadagdag lang ng mga latest development. Ay talagang maganda ito kasi it gives a fair chance to everybody. Kaya ako yung magpasalamat sa inyong channel, sa One News, na nagkaroon ng ganitong programa na aplikasyon para makilala kami sa buong bayan. Sir, sa kumusta naman ang kampanya natin? Gumagapang. Kasi alam mo naman ang limitasyon ko, wala akong political party, independent ako. Hindi ako prepared to campaign. Pero prepared ako na makipag-usap sa taong bayan.